Chapter 41. Palaisipan kina Hexer, Froilan at Mori ang nangyari noong dapat ay pagpunta ng huli sa Hong Kong. Subalit ang mga tanong nila ay sinarili na lamang nila. Wala rin kasing paraan ang bawat isa para alamin ang totoo. Wala na ang letrang F sa kanang pulsuhan ng Mafia Prince ng Hato. Lumipas ang mga araw. Patuloy na nagpalakas ang mga nasasakupan ni Hexer. Panay kasi. Ang banta ni Carl na lulupigan sila nito. Si Froilan ay naglatag ng mga taktika na sinang-ayunan naman ni Hexer at ng iba pang mga opisyales. Hindi napigilan ng banta ni So ang pagmamahalan ni na Hexer at Mori. Kahit anong pakiusap kasi ang binata sa dalaga ay hindi siya nito pinagbibigyan na maghiwalay na sila. Si Mori ang tumatayong moog na kinakapitan ni Hexer sa mga panahon na gusto niya ng isuko ang pag-iibigan nila. Isang araw, naghanda si Hexer sa pagkikita nila ng dating mayor ng Libana. Takabisera ng bansa ang kanilang tagpuan. 2 oras na paglalakbay ito gamit ang sasakyang panlupa. Ngunit mas minabuti ni Hexer na sumakay ng chopper para mapabilis ang kanyang biyahe. Nakiusap si Hexer kay Mori na huwag na itong sumama dahil kasama niya naman ang matatapang na miyembro ng Hato Mafia Group. Bukod doon, alam ni Hexer na hindi siya pababayaan ni Jomar na palaging nakabakod sa kanya. Bago dumating si Hexer sa lugar na napag-usapan ay nauna ng pamwesto ang kanyang ibang mga tauhan. Lahat sila ay nagkukubli sa iba't ibang katauhan. Sa isang sikat na restaurant ang kanilang tagpuan. Eksklusibong inihanda ang lugar para sa espesyal na pulong na iyon ng 2 taong kapwa kapayapaan ng hangad. Unang dumating ang grupo ng dating mayor ng Libana. May mga kasama siyang mga pulis at sundalo, ngunit naroon sila para sa kaayusan ng lugar at hindi para hulihin ang leader ng Hato Mafia Group. Sunod na dumating ay ang grupo ni Hexer. Karamihan sa mga kasamahan niya ay mga Brasco, may sukbit na magagandang klase ng baril at humihit-hit ng sigarilyo. Ngunit magalang. Tilang bumati sa mga sundalo at pulis. Malilikot ang mata ng mga kasama ni Hexer. Alerto sila sa pwedeng mangyari. Masayang bumati ang dating mayor ng Libana sa prinsipe ng Hato Mafia Group. Bakas sa mukha nito ang pananabik na mapag-usapan ang katahimikan ng Libana. Nagpapasalamat akong may isang grupo na handang makipag-usap sa amin para sa kapayapaan ng lugar natin. Sana ay simula na ito ng isang magandang bukas ng Libana, sabi ng dating mayor. Umupo ang dalawa sa harap ng isang bakanting mesa. Agad naman silang pinagsilbihan ng mga tauhan ng restaurant kahit nanginginig sila sa takot. Bago ko ibigay sa iyo ang aking pasya sa iyong kahilingan, pwede ko bang malaman kung bakit ganoon na lang ang kagustuhan mo na ibalik ang kapayapaan sa Libana? Tanong ni Hexer. Sa Libana ako lumaki. Tanda ko pa noon kung gaano rin kagulo ang lugar natin. Walang disiplina ang mga tao. Nagpapatayan sila katulad ngayon. May mga grupo na rin noon na nabuo sa iba't ibang lugar ng Libana at nawala na rin ang sigla ng syudad. Subalit nakita ko sa aking daddy kung paano niya sinikap na gawing payapa at maunlad ang Libana. Kapalit ng pansamantalang kapayapaan ay ang buhay ng aking ama. Pero hindi ako nagsisisi o hindi ko tinisisi ang sinuman. My dad's death brought so much changes in Libana at iyon ang gusto kong gayahin, pahayag ng dating mayor. Ikaw pala ang anak ng taong madalas na ikwento sa akin ng aking ama, bulalas ni Hexer. Yes. My dad is called the hero of Libana. At bilang anak, I want to continue his legacy. Actually, your father and grandfather are also heroes of Libana. Dahil sa kanila kaya nagkaroon ng kapayapaan ng ating lugar kahit pansamantala lamang iyon. Gusto kong ibalik iyong dating taya ng lugar natin. Hindi para sa akin kundi para sa susunod na henerasyon. Napatango-tango si Hexer. Naalala niya ang isang pulang mundo kung saan may mga kawangis ng tao, ngunit robot sila, at mga ibong pula ang mga mata na naglalaban. Dama niya. Ang hirap ng isang nilalang para lang ipagtanggol ang kanyang mundo laban sa kaaway. Ang init ng katawan nito, ang pakiramdam na parang saysubog dahil sa sunod-sunod na atake ng kalaban, lahat ng iyon ay biglang lumitaw sa isip ni Hexer.
Pero mahinang usual ng binata. Hinawakan niya ang tapat ng kanyang dibdib dahil bigla niyang naramdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Dama niya ang matinding pagmamahal para sa daigdig na alam niyang dati niyang mundo. Biglang siyang nanabik na. Muling makita ang dati niyang mga kasama. Ano ang Feroe? Tanong ng dating mayor sa kaharap niya na malalim ang iniisip. Wala sa loob na napainom si Hexer ng tubig. Hindi niya masabi sa kaharap ang kanyang mga nakikita sa isip dahil tiyak niyang hindi siya nito maiintindihan. Dama ko ang pagmamahal mo sa Libana. Ako man ay ganyan din ang hangad, sabi ni Hexer. Pumapayag akong tulungan ka sa iyong adhikain pero may mga kondisyon ako, sabi ng binata. Okay. I will listen, wika ng dating mayor. First, I want the Hatos to be exempted from any criminal charges. Kapalit ng pagtulong. Namin sa inyo ay hindi nyo rin kami pababayaan. Gusto kong palayain nyo ang mga Hatos na nakakulong. We have our revised law at iyon ang susundin namin sa pagpapataw ng parusa sa mga miyembro naming nagkasala. Kahit bumalik ang Libana sa dati, hindi pa rin kami susunod sa batas nyo. Alam mo naman na makatao kami, fair din ang batas namin, kaya iyon ang susundin namin. Okay. Pag-uusapan namin ito ng Pangulo. Malalaman mo ang sagot niya sa mga susunod na araw, sabi ng mayor. Pagkatapos kumain at mag-usap pa ng ibang mga detalye ay umalis na rin kaagad ang dating mayor. Si Hexer naman ay dumiretso sa gusaling ipinapatayo niya. Gusto niyang kumustahin ang mga Hatos na nagtratrabaho doon. Isang mamahaling sasakyan ang sumando kay Hexer. Kasunod pa rin niya ang kanyang mga tauhan. Subalit isang grupo ang bigla na lang sumulpat mula sa kung saan. Takay sila ng mga van na hindi mabilang ni Hexer kung ilan. Mula roon ay nagsibabaan ang mga dating miyembro ng Hatos na kumampi na kay Carl. Sa gitna ng tirek na araw ay mainit din ang labanan ng mga Hatos. Ang dating mga magkakampi ay nagpapatayan dahil sa isang taong sakam sa kapangyarihan. Lahat ay may ipinaglalaban kaya walang gustong magpatalo o sumuko na lang. Ito na ang sinasabi ko. Wala talagang patutunguhan ang galit ni Uncle Carl, inis na sabi ni Hexer. Pinunot niya ang baril saka lumabas ng sasakyan. Walang takot na isa-isa niyang pinatamaan ng mga miyembro ng kanilang samahan na dating tumitingala sa kanyang ama. Habang nakikipaglaban ay naiisip ni Hexer na siya ang dahilan ng nagaganap na labanan ng grupo nila. Hoy! Gox! Wala kang bayag para lumaban sa amin. Wala kang karapatan na maging mafia. Boss ng Hato. Insulto kay Hexer ng isa sa mga tauhan ni Carl. Isa ito sa mga malalapit kay Carl. At madalas kainuman ng uncle niya. Wala kang karapatang insultuhan ako. Tigaw ni Hexer sabay baril sa lalaki. Kung ang mga kasamahan ni Hexer ay panay tago sa sasakyan nila habang gumaganti sa kalaban, ang binata ay walang takot na sumusugod naman. Hindi niya man maintindihan kung bakit tila naririnig niya ang parating na bala kaya naiiwasan niya ito at nagpapasalamat ang binata na may kakayahan siyang ganoon. Hindi makapaniwala ang mga Hatos na kalaban ng grupo ni Hexer. Noon lang kasi nila nasaksihan ang lakas at liksi ng binata. Narinig na nila ang balita tungkol dito ngunit hindi sila naniwala dahil nakasama nila ang anak ng kanilang boss. Alam nila kung gaano ito kaina. Batid nilang sakitin ito at walang silbi sa organisasyon nila. May sa halimaw siya, naduduwag na sabi ng isang Hatos na pumanig na kay Carl. Ipinambala tayo ni Carl sa demonyo, sabi din ng isa pa. Ang mga naduwag ay agad na umalis. Subalit marami ang gigil na mapatay ang mafia. Prince ng Hato. Tinulsulan kasi sila ni Carl na papatayin daw ni Hexer ang mga pamilya nila. Kaya kailangan na mawala ito para mailigtas ang mga pamilya ng mga tumiwalag na Hatos. Nasaan si Uncle Carl? Galit na tanong ni Hexer sa nahuli niyang kalaban. Hindi ko sasabihin. Wala kang karapatan na malaman dahil hindi mo naman siya tunay na kadugo. Dinuraan pa ng lalaki ang binata kaya lalong nagalit si Hexer. Isang malakas na sapak ang damapo sa mukha ng lalaki. Damyugo ang nguso nito ngunit walang pakialam na binali ni Hexer ang kamay nito na ginagamit sa paghawak ng baril.
Anong sinasabi mo? Tanong ni Hexer. Kasing talam ng kidlat ang mata ng binata na iniiwasan ng lalaking hawak niya. Mas lalong. Diniinan ni Hexer ang paghawak sa baling kamay na hawak niya kaya napapasigaw ang tauhan. Ni Carl. Hindi ka tunay na pamangkin ni Carl kaya ganoon na lang ang galit niya sa iyo. Siya kasi. Ang tunay na tagapagmana ng mga lolo mo. Ngunit mas pinabura ng lolo mo si Boss Miguel. Kahit ampon lang ito. Hindi makapaniwala si Hexer sa narinig niya. Kaya pala ganon kaporsigido si Carl ay dahil ito ang tunay na anak at ang daddy niya ay hindi naman tunay na Rendan. Dahil sa matinding gulo ay biglang nagdesisyon si Hexer na umuwi na lang ng Hato compound kaysa ang bisitahin pa ang ipinatatayo niyang gusali. Pagkatapos kasi ng labanan. Kanina ay marami sa mga tauhan niya ang sugatan subalit ang mga ito ay hangang-hanga sa kanilang boss. Taksi ang ilan kasi sa kanila sa pagsisikap ng Mafia Prince na magsanay kahit madaling araw. Agad na pumunta si Hexer sa tinitirahan ni Froilan pagdating nila sa Hato compound. Ang lalaki na hindi kasama sa pag-uusap nila ng dating mayor ng Libana ay nag-alala sa inaanak niya nang makita nito ang grupo ng binata. Sino ang nakalaban niyo? Tanong ni Froilan. Grupo ni Uncle Carl, Ninong, sagot ni Hexer. Napailing si Froilan nang malaman na dati rin pala nilang mga kakampi ang nakasagupa ng grupo ni Hexer. May bahagi ng lungkot sa puso niya dahil batid niyang hindi iyon magugustuhan ng kaibigan niyang si Miguel kung ito ay nabubuhay pa. Batid niya kung paano pinahalagaan ng best friend niya ang samahan na nagligtas sa kanya sa kamatayan. Ninong, totoo bang ampon lang si Daddy? Hindi nakatis na tanong ni Hexer. That's not true. Si Carl ang ampon at ang daddy mo ang tunay na anak ng mga lolo at lola. Mu. Kanino mo nalaman ang kasinungalingan na iyan? Tatauhan ni Uncle Carl. Ngumisi si Froilan. Minsan nang napag-usapan nila ni Miguel na posibleng traidorin sila ng ampon na si Carl pero hindi niya akalain na gagawin ito ni Carl sa panahon na wala na si Miguel. Nasaan si Jomar? Bakit hindi ko yata siya nakikita? Tanong ni Froilan. Napakunot noo si Hexer. Lamingga-lingga siya at naalala na hindi nga niya nakasama sa sasakyan ng pinuno ng kanyang mga bodyguards nang pauwi na sila ng Libana pagkatapos ng labanan. Chapter 42. Isang linggo na ang lumilipas ngunit wala pa rin si Jomar. Hindi malaman ng mga kasamahan nila kung saan napunta ang pinuno ng mga bodyguards ng kanilang Mafia Prince. Pinabalikan ni Hexer ang lugar kung saan nila nakasagupa ang grupo ni Carl ngunit hindi nakita roon ang bangkay ni Jomar. Wala rin nakuhang record sa mga istasyon ng pulis na nahuli ito. Malaking palaisipan sa magkasintahan kung nasaan ang isang taong itinuturing din ni Hexer na kaibigan. Gustong paghinalaan niya si Cedric sa pagkawala ni Jomar ngunit pinatunayan ni Froilan na ng mga oras na iyon ay magkasama sila ni Cedric sa Hato compound. At nag-eensayo ang huli. Hindi mapakali si Hexer. Panay na rin ang tingin niya sa kanyang pulsuhan upang makita kung nagbalik na ang kanyang balat sa braso. Gusto kasi niyang makatiyak kung ano ba talaga ang nangyayari sa mundo ng mga tao. Hindi niya na matukoy kung sino ang kalaban o kakampi kaya gusto niyang makausap sana si So. Subalit nananatiling barado ang kanyang balat. Pakiramdam ko ay lalong nagiging delikado ang sitwasyon natin, hindi mapigilan na. Hinaing ni Hexer kay Mori. Sa tingin ko rin ay nasa paligid lang ang kalaban na gusto akong patayin. Nakaupo ang dalawa sa latag na nasa damuhan sa labas ng bahay. Maliwanag ang buwan. At gusto ni Mori na pagmasdan ang kalangitan. Gumagaan kasi ang pakiramdam niya sa ganoong gawain kapag marami siyang alalahanin. Huwag kang mag-isip o matakot sa isang bagay na hindi pa nagaganap. Ang kailangan mo ay magplano at maghanda, hindi ang maduwag, sabi ni Mori. Niyakap ni Hexer ang kasintahan niya. Gusto niyang sulitin ang mga araw na maaari niya. Pangmahawakan at maikulong sa bisig ang babaeng pinakamamahal niya. Nabagman Leon sa pagiging Feroia niya ay wala na siyang pakialam dahil sa puso niya ay tao pa rin siya, anak ni na Miguel at Catherine. If I die or kung bumalik man ako sa Feroia pagdating ng panahon, I want you to look up in the stars and remember this moment.
I love you, my Mori. Chapter 42. You will not die alone nor leave me. I will always be on your side no matter what happens, sabi ni Mori. Isinandal ng dalaga sa tapat ng dibdib ni Hexer ang kanyang ulo upang mapakinggan niya ang pintig ng puso ng kanyang kasintahan. Nanatili sila sa ganoong posisyon ng matagal. Kung hindi talaga tayo para sa isa't isa, handa ako, kapag kwan ay sabi ni Mori habang pinapyunas ang kanyang mga luha. Ang mahalaga ay ang ngayon. Susulitin ko ang saya na kasama ka. Hindi ko kayang makita kang nasasaktan. Ikaw ang lakas at kahinaan ko, mahal, Yuzelny. Hexer. Huwag mo muna akong bitawan habang may panahon pa tayong maging masaya. Ngunit, kailangan mo rin maging matapang. Pero iyan ka at sabi nga ni So, magiting kang mandirigma. Kung darating ang panahon na paghihiwalayin tayo ng Diyos, mas gusto kong makalimutan mo. Ako. I can bear the pain pero ikaw, alam kong hindi dahil sa mundo nyo ay wala noon, wika ni Mori habang panay ang patak ng kanyang mga luha. Nakahawak ang dalaga sa damit ni Hexer, sa bandang lelayan. Panay ang iyak niya at hindi yun matagalan ni Hexer. Bakit ayaw mo pang maghiwalay tayo ngayon kung nasasaktan ka naman ng ganito? Tanong ni Hexer. Dahil batid kong sa puso mo, nandyan ako. Kayang ang oras kong gugugulin natin sa pagluha. Habang may pagkakataon pa tayo, let's enjoy the company of each other. Kapag naubos na ang oras natin, ang mga alaala ngayong magkasama tayo ang magpapalakas sa atin. Hexer. Walang maisagot si Hexer sa kasintahan. Lalaki siya, mafia prince, at higit sa lahat magiting. Namandirigma ng Feroye, katulad ng sabi ni So, pero nasasaktan siya ng sobra. Ang mga nagaganap ay maaaring dahil sa pagsasama nila ni Mori, hindi niya gusto na maging dahilan ng kamatayan ng babaeng mahal niya pero ano ang gagawin niya kung ayaw nitong bumitaw. Buong gabi sana ang magkasintahan sa labas ng bahay pero umulan kaya pumasok din sila. Kaagad. Gustong maniwala ni Hexer na pati kalikasan ay tutol sa pagmamahalan nila ni Mori. Ngunit hindi pa rin noon masagot kung paano itong nakabalik ng Hieto compound noong pinalak niya itong ipadala sa Hong Kong. Nang mga sumunod na araw ay naging tahimik ang lahat kahit panay pa rin ang paghahanap nila kay Jomar. Ang pagkawala ng lalaki ay isang malaking palaisipan sa mga haters. Hanggang sa makatanggap si Hexer ng isang balita na nakita raw si Jomar sa isang bahagi ng libana. Gaano kay Toto ang balitang ito, Ninong? Tanong ni Hexer. 100%, singit ni Cedric. Matagal ko nang gustong sabihin sa inyo na kalaban si Jomar pero hindi ko alam kung paniniwalaan niyo ako. Bakit bigla ka na namang sumulpot dito? Iritadong tanong ni Hexer. Nasa isang bahay kubo kayo na nasa daanan ng mga tao, makakatago ba kayo sa akin? Balik tanong ni Cedric. Ginagago mo ba ako, pare? Galit na tanong ni Hexer. Agad siyang tumayo at inabot ang leeg ng kaibigan niya ngunit nagulat siya sa liksi ni Cedric. Ang huli naman ay kalmado pa rin habang nakatingin sa kaibigan niya. Katulad ng sabi ko sa iyo noon, hindi ako kalaban. Gusto ko nang magalit sa iyo sa mga pagbibintang mo. Akala mo ba wala akong pakiramdam? Tanong ni Cedric. Galit na rin ang lalaki at hindi na niya napigilan ang sarili. Ngunit isang malakas na suntok ang hindi niya napaghandaan kaya dama po iyon sa kanyang pisngi. Dahil sa sakit at gulat, gumanti na rin si Cedric kay Hexer. Malalakas na suntok ang pinakawalan ng magkaibigan. Walang gustong magpatalo at walang gustong magpakumbaba. Inaawat na sila ni Froilan ngunit nadamay na rin ang lalaki. May mga suntok na siya ang tinatamaan at hindi niya alam kung kanino galing dahil sa bilis ng mga ito. Kung gusto niyong magpatayan, gumamit kayo ng baril. Koma lang ang aabutin niyo dyan. Tasuntok-sintukan niyo na ganyan. Galit na sabi ni Mori. Natigilan ang dalawang magkaibigan. Duguan pareho ang ilong nila at sugatan ang kanilang mga mukha. Masyadong kang nabulag ni Jomar. Tigaw ni Cedric. Si Jomar ba talaga ang kalaban o ikaw? Pare, wala na akong tiwala sa iyo. Umalis ka na ng Hieto compound, sigaw ni Hexer. Kung pwede lang kitang iwan, ginawa ko na.
Ngunit hindi ko magagawa iyon, pare. Tigaw. Din ni Cedric. Hindi ba talaga kayo titigil? Tanong ni Mori. Ngunit hindi na sumagot pa si Cedric. Lumayo na siya sa bahay kubo. Si Mori naman ay galit na galit habang nakatingin sa mga lalaking duguan ang mukha. Ninong, bitbitin niyo palabas ng Hito compound si Cedric. Ayaw ko na siyang makita pa. Sigurado ka na ba sa utos mong iyan, Hexer? Kaibigan mo yung tao at mas pinili niyang makasama ka rito kahit na nalalagay na sa alanganin ang buhay ng pamilya niya, tanong ni Froilan. Yes. Maikling sagot ni Hexer. Ako ang kakausap kay Cedric, voluntaryo ni Mori. Ako na, sabi ni Froilan. Ako na po, matatag na sabi ni Mori. Tumalikod si Mori at iniwan si Hexer. Tinundan niya si Cedric. Habang si Hexer ay ibinilin ni Mori kay Froilan na pitingnan sa manggagamot. Lalong nagalit si Hexer sa ginawa ni Mori kaya sinabihan niya si Froilan na ora mismo ay palabisin si Cedric sa Hito compound. Agad namang sumunod ang ninong ng binata. Si Cedric ay tumuloy sa kanyang silid. Galit siya subalit naiintindihan niya kung bakit. Nagagalit din si Hexer. Sadyang may mga bagay na hindi niya maipaliwanag sa kaibigan niya. Pumasok si Mori sa silid ng pinsan niya at ginamo ang sugat nito. Walang kibuan ang 2 hanggang sa natapos si Mori. Alam kong pinaghinalaan mo rin ako ngunit hindi ako kalaban, Mori, sabi ni Cedric. Kung hindi ka kalaban, ano ka? Matapang na tanong ni Mori. Mori, kapag sinabi ko kung sino ako ay mababago ang kapalaran niyo ni Hexer o maging ng mga tao. Mas magiging malala ang sitwasyon. Sana maunawaan mong para sa lahat ang dahilan ko kaya mas pinipili kong mahusgahan. Kung alam ko lang na kapalaran niyo ang kapalit ng pangingialam ko sa kagustuhan ng bathala, hinayaan na lang sana kitang pinadala ni Hexer sa Hong Kong. Ikaw ang Oo, Mori. Ako nga ang kumuha sa iyo sa CR sa airport at ako ang nagdala sa iyo pabalik dito. Ibig sabihin ay alien ka? Tanong ni Mori. Pero bakit kahit noon ay hindi ka nakikialam? Malalaman mo rin kung sino ako, pero hindi pa ngayon. Tungkol sa pananahimik ko noon. Nalilito pa kasi ako sa tunay kong katauhan. Magsasalita pa sana si Mori ngunit biglang pumasok ang mga Hatos na kukuha kay Cedric. Upang palabisin na ito ng Hato compound. Galit na hinarap sila ni Mori. Subukan niyong hawakan ang pinsan ko. Tigaw ni Mori. Hindi ako pwedeng malayo kay Hexer habang marami pa siyang problema. Kapag pinaglayo niyo kami ay maaaring maging kamatayan ang idulot noon sa kanya, nag-aalala na. Sabi ni Cedric. Mori, ako ang dahilan ng balanse kaya kahit nandito ka pa rin sa tabi niya ay walang nagyayaring masama sa inyo. Nang marinig ni Mori ang sinabi ni Cedric ay lalong nag-hysterical ang dalaga. Pinalayas niya ang mga Hatos na hindi alam ang gagawin. Nang kumalma si Mori ay kinausap niya ang mga sundalo ng Hatos. Humingi siya ng ilang oras pa para ayusin ang gusot. Dahil naging malapit kay Cedric ang iba sa kanila kaya nakinig sila kay Mori. Mabilis na hinanap ni Mori si Hexer. Pumunta siya sa klinik, sa silid at sa kahit saang sulok ng compound ngunit wala ito. Nanghihina na ang dalaga sa labis na pagod at inaalala niya pa si Cedric na naiwan sa silid nito. Hanggang sa magawi siya sa pinakatagong lugar ng compound. Kung saan nakalibing ang mga magulang ni Hexer. Nandito ka lang pala, mahinang sabi ni Mori. Bakit nandito ka? Mas mahalaga sa iyo si Cedric, hindi ba? Naghihinanakit na sabi ni Hexer. Hindi ibig sabihin na siya ang una kong inisip ay mas mahalaga siya sa akin. May mga bagay lang talaga na dapat unahin dahil iyon ang makabubuti sa lahat, tugon ni Mori. Lumapit siya kay Hexer at niyakap ito mula sa likod. Hindi na kumibo si Hexer. Nagsaselos siya at nasasaktan dahil tingin niya ay trinidor siya ng best friend niya. Hindi mo kaaway si Cedric. Maniwala ka sa akin. Siya pala ang dahilan kung bakit ako nakabalik dito sa compound noong araw na dapat ay padadalo mo ako sa Hong Kong. Biglang napaharap si Hexer sa kasintahan niya. Kunot na kunot ang kanyang noo dahil hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Mori.
Ngumiti naman si Mori ng ubod tamis sa kasintahan niya at hinaplos ang mukha nito. Nakikiusap ang mga mata ng dalaga. Mahal, kapag nawala si Cedric sa tabi mo ay nangangahulugan ang kamatayan mo. Kamatayan nating dalawa, sabi pa ni Mori. Dahil sa narinig ay hindi na masyadong nagtanong pa ang prinsipe ng Hatos. Nagmadaling. Umuwi sina Hexer at Mori. Ngunit pagdating sa silid ni Cedric ay wala na ito. Inutusan kasi ni Froilan ang mga Hatos na isagawa na ang utos ng kanilang boss. Nanlulumo na lumabas ng silid ni Cedric ang magkasintahan. Boss, ang grupo pong inutusan nyo para palabasin si Cedric ng compound ay tinambangan at kasalukuyang nakikipaglaban sa mga miyembro ng Dekayon. Magpapadala po ba tayo ng suporta? Tanong ng isang Hatos kay Hexer. Ano ang lagay nila? Tanong ni Hexer. Marami na po ang sugatan. Isa na po si Cedric. Chapter 43. Dinig ang malalakas na pagsabog sa Hato compound. Timori na naiwan ay panayang dasal. Dalawang tao kasing mahalaga sa kanya ang nasa gitna na naman ng isang labanan. Si Hexer na agad sumugod sa lugar kung saan tinambangan ang kanyang grupo ay parang puwetre na gustong kainin ang mga kalaban na nanakit sa mga tauhan niya. Buong tapang niyang pinipilit iligtas ang mga miyembro ng Hato. Ang mga mukhang adik na miyembro ng Dekayon ay humahalaklak ng ubod lakas bago sila magpaputok o magpasabog ng bomba. Hindi makalapit ang grupo ni Hexer sa mga kalaban. Dahil sa dami ng mga ito. Tanging si Hexer lamang ang nakakagalaw ng malaya habang nakikipagbakbakan sa grupo ng Dekayon. Ang mga kasama niya ay lihim na nag-uusap dahil sa kanya. Ang galing ni Boss Hexer. Kahit hindi pa siya gaanong matagal na nagsasanay ay hindi matatawaran ang liksi at galing niya sa pakikidigma, papuri ng isang Hatos. Totoo kaya ang mga balibalita na maligno siya? Tanong naman ng isa. Bakit, sinasapian ba siya? Isang malakas na putok ng baril ang gumulantang sa dalawang nag-uusap. Naririnig pala. Tila ni Froilan na abala sa pakikipagpalitan ng putok. Kung ayaw niyong makakita agad ng maligno, protektahan niyo ang prinsipe natin at hindi pagchichismisan, malakas na sabi ni Froilan. Boss. Si Jomar. Tigaw ng isang Hatos. Masayang lumapit kay Jomar ang isa sa mga Hatos subalit pinaputukan lang ito ng pinuno ng mga bodyguards ni Hexer. Hindi siya nandito bilang kakampi. Protektahan si Hexer bago pa malapitan ni Jomar ang ating pinuno, utos ni Froilan. Mabilis na kumilos ang mga Hatos. Lahat sila ay isa ang gustong gawin. Ang iligtas ang kanilang boss na abala sa pakikipaglaban. Ningisi-ngisi si Jomar habang iniisa-isang barilin ang mga dating kakampi. Ngayong bumalik na siya sa Sanoa ay malaya na niyang ipakilala ang sarili. Hindi na siya magkukubli sa pagiging alalay na lamang ng anak ng taong pumatay sa mga magulang niya. Patayin niyo ang leader ng Hato, utos ni Jomar sa mga tauhan niya. Kung nagawang nabuhay ni Mori noong binaril ko siya nang sumugod ang Hato sa Vinso, siguraduhin na hindi na ngayon mabubuhay si Hexer. Sige, boss, sagot ng inutusan ni Jomar. Mabilis na tumalima ang isang lalaki, sabay posisyon niya upang abangan ang mafia boss. Nang Hato subalit agad siyang tinamaan ng ligaw na bala na galing sa mainit na bakbakan ng Hato at Dekayon. Boss, dumating si Jomar pero hindi bilang kakampi kundi kalaban, babala ng isang Hatos kay Hexer. Sige, wala kayong ite-tire sa kalaban, sagot ni Hexer sabay baril sa sumulpat na miyembro ng Dekayon. Dahan-dahan ay nakalapit si Hexer kay Cedric na noon ay may tama ng bala sa braso. Galit. Nabinitukan niya ang kaibigan at dahan-dahan na dinala sa ligtas na lugar. Bakit ka nandito? Tanong ni Cedric. Natural. Nandito ka. Tigaw ni Hexer. Ang mga miyembro ng Sanoa ay parang nagtitrip lang. Nang mabatid nila na hindi kakayanin na mapatay ang leader ng Hato ay agad din silang pasimpleng umalis sa lugar ng bakbakan. Kasama nila ang kanilang pinuno na si Jomar. Lahat ng transaksyon ng Hato ay abangan nyo. Sa pananatili ko roon ay unti-unti ko tilang nabuwag dahil sa paniniwala ni Carl sa mga tinahikong kwento, sabi ni Jomar. Nigaganti ko rin ang mga magulang ko.
Ilang operasyon na rin nila ang nasira natin at ilang milyon na rin ang ninakaw ko. Pumalaklak si Jormar sa tuwa habang mabilis na tumatakbo ang sasakyan nila pabalik sa pinagtataguan nila. Samantala, si Hexer ay abala sa pakikipaglaban pa rin sa Dekayon. Si Cedric na noon ay sugatan ay ayaw pa rin umalis sa lugar ng sagupaan. Kahit napapangiwi ito dahil sa sugat sa braso ay panay pa rin ang pakikipagpalitan nito ng putok niya. Gox. Tumabi ka na nga lang at baka mapaano ka pa. Tigaw ni Hexer sa best friend. Huwag mo akong alalahanin. Malayo sa bituka ito. Huwag mong iparamdam sa akin na mahal mo ako pagkatapos mo akong palayasin. Biro naman ng isa. Dama na ni Hexer ang unti-unting pagkatalo ng Dekayon. Nawala na ang mga halakhak na kanina lang ay naririnig niya. Ang mga mukhang baliw na miyembro nito ay paunti-unti na lang bumabaril. Hanggang sa nakita ni Hexer ang pagtakas ng pinuno ng Dekayon. Isang putok ng baril ang nagpatihil sandali sa pagpasok ng leader ng Dekayon sa sasakyan. Putok ang gulong ng van kaya walang ibang pagpipilian ang pinuno kundi harapin si Hexer. Tang na naman. Gusto mo bang mamamatay sa lugar na ito? Matapang na sabi ng leader ng Dekayon. Nakangisi ito at sumasayaw. Pulang-pula ang mukha niya at hindi mapakali. Walang salitang binitawan si Hexer. Bagkus ay mabilis niyang binaril sa hita. Ang lalaki naman ay binaril din si Hexer subalit agad na nakailag si Hexer. Tahalip na sumigaw sa kirot ay humalaklak lang ang pinuno ng Dekayon kahit umaagos ang dugo sa hita niya. Dahil hindi gustong pumatay kaya dahan-dahan na kinakausap ni Hexer ang pinuno ng Dekayon. Subalit matigas ang lalaki. Wala siyang plano na makipagkasundo at tanging karahasan. Ang gusto niya. Mas gusto niyang mamatay si Hexer kaysa ang magkasundo sila. Habang abala si Hexer sa pagkumbinsi sa lalaki ay iniangat nito ang kamay na may hawak ng baril at saka walang awang pinaputukan si Hexer. Bigla namang nataranta ang Feroian Mafia Prince kaya mabilis niyang nabaril ang pinuno ng Dekayon bago pa siya tamaan ng bala na galing sa baril nito. Wala nang buhay ang pinuno ng Dekayon at marami na rin ang namatay sa hanay nila. Ang ilan ay nagpulasan at ang iba ay sumuko na lang. Natapos ang labanan na halos walang natira sa Dekayon. Ang mga sibilyan na biktima ng kanilang karahasan ay napasugod sa lugar at galit na tiningnan ng mga taong nagsamantala sa kahinaan nila. Palibhasa ay itinuturing ng mga sibilyan na kakampi ang mga Holtos kaya lingid sa kaalaman ng grupo ni Hexer ay naging katulong din nila ang mga ito upang malupig ang Dekayon. Nasaan na ang grupo ni na Jomar? Tanong ni Hexer. Hindi namin, boss, namalayan ang pagkawala nila, sagot ng Hatos. Mga miyembro ng Sanoa ang kasama ni Jomar at sa tingin ko ay siya ang pinuno ng grupo, sabi ni Froilan. So, siya pala ang walang mukhang pinuno nila. Pagsisisihan niya ang pagtraidor sa akin. Dalhin na sa hospital si Cedric, utos ni Hexer. Hindi na. Sa compound na ako magpapagaling, sabi ni Cedric. Sige. Umuwi na tayo, wika ni Hexer. Sa compound ay agad na sinalubong ni Mori ang kasintahan at maging si Cedric. Ang pinsan niya ay agad dinala sa pagamutan sa compound at si Hexer naman ay tumuloy sa kanyang silid. Naligo ang Mafia Prince para maalis ang mga dugo sa katawan niya. Pagkatapos noon ay nanood siya ng mga masasayang pelikula para hindi niya maalala pansamantala ang mga naganap na gulo kanina. Pumasok si Mori sa silid ni Hexer. May dala siyang pagkain ngunit hindi iyon pinansin ng kasintahan niya. Batid ni Mori na ang naganap na labanan ang dahilan kaya walang ganang kumain ang nobyo niya. Ilang tao pa kaya ang tatraderin ako? Tanong ni Hexer. Likas sa tao ang pagiging hayop kasi sabi nga ay galing daw tayo sa unggoy. Pero kahit mukha akong unggoy ay magiging tapat ako sa iyo, sabi ni Mori. Ang ganda namang unggoy ng kasintahan ko, sabi ni Hexer. Kahit paano ay napangiti siya. Tas sinabi ni Mori. Gustong magpahinga ni Hexer ngunit mas minabuti niyang kausapin muna si Guido. Inutusan niya ang huli upang alamin kung ano ang ginagawa ni Jomar sa Sanoa.
Pagkatapos noon ay binisita niya ang kaibigan na naghihintay na lang ng operasyon para matanggal ang bala sa braso niya. Oy, ang lamang mo yata, pare, tukso ni Cedric. Totoo ba ang mga sinabi ni Mori? Tanong ni Hexer. Hindi ko alam kung ano ang mga sinabi sa iyo ni Mori pero hindi ako kalaban. Mabuti kung ganoon kasi magkaibigan na tayo simula mga bata pa tayo kaya ayaw kong magkasira tayo, Cedric. Magtiwala ka lang sa akin, pare. Sabi mo iyan, ha? Oo nga. Gags. Best friend mo ako. Nang matapos mag-usap ang magkaibigan ay muling bumalik si Hexer sa bahay na tinutuluyan niya. Agad siyang sinalubong ng isang miyembro nila at sinabihing malaking halaga ng pera ang nawawala sa tagwan nila. Lahat daw iyon ay kinuha ni Jomar. Ipinatawag ni Hexer ang saksi. Siya ang taga-ingat ng pera ng hito na nasa compound. Nanginginig na humarap kay Hexer ang lalaki. Bakit ngayon ka lang nagsalita? Tanong ni Hexer. Ang pamilya ko po kasi ay hawak ni Jomar, sagot ng lalaki. Magkano ang nakuha ni Jomar? Lahat pong nakatago sa tagwan natin sa Building 1. Diyon lang po ang sinabi kong tagwan. Datin. Sino si Jomar sa pagkakakilala mo? Siya po ang leader ng Sanoa. Hahayaan kong ang mga opisyales ang magbigay hatol sa iyo, malamig na sabi ni Hexer. Inutusan niya ang mga Hatos na nasa paligid na ihatid ang lalaki sa mga opisyal. Pagkatapos noon ay muli siyang pumasok sa silid niya. Naabutan niya roon si Mori na nag-aayos ng mga gamit na hindi alam ni Hexer kung para saan. Niyaya niya ang kasintahan na makatulog muna ngunit tumanggi ang dalaga. Mag-isang humiga si Hexer. Ilang saglit pa lang siyang nakapikit ng pumasok sa isip niya. Ang isang madilim na lugar. Nakikita niya ang sarili na katulad ni So. May suot siyang parang bakal at abala siya sa pagpapakawala ng kapangyarihan na galing sa kanyang kamay at braso. Nakikita niya rin ang isang ibon na nahihirapan. Tinulungan niya ito at tinawag na Zero. Subalit patraidor siyang pinuluputan ng buntot ng nilalang. Hindi siya makahinga at parang mawawasak ang kanyang katawan. Humihiyaw Slayer sa labis na paghihirap. Magkaibigan tayo. Bakit mo ako kailangang traidorin? Tanong ni Hexer sa nilalang. Hindi kita kaibigan. Kaaway kita. Unti-unting hinihila si Hexer ng nilalang sa madilim na lagusan. Hindi mabatid ni Hexer kung ano iyon ngunit ramdam niya ang unti-unting pagkalas ng magbakal sa katawan niya. Habang hinahabol ni Hexer ang hininga niya ay bigla namang umagos ang dugo sa ilong ni Cedric. Ang doktor na sana ay mag-oopere na sa kanya ay hindi na makapag-isip kung ano ang tamang gawin. Habang ang dalawang lalaki ay nahihirapan, si Mori ay patuloy lang sa kanyang ginagawa. Wala siyang ideya na parehong nakikipaglaban sa kamatayan ng dalawang lalaki na kapwa mahalaga sa kanya. Chapter 44. Pilit na inaabot ni Hexer ang mga kasama niyang mga nilalang na mukhang robot. Nasasaktan siya dahil isa-isa silang nawawasak. Nawawala ang ilaw na bumabalot sa kanila. At nalalaglag ang mga bituin na palaging nakasunod sa kanila. Ang nilalang na parang ibon ay tuwang-tuwa at panay ang pakawala ng mga liwanag na. Hindi niya alam kung bakit lalong pinapainit ang katawan niya. Ang mga mata nito ay lalong nagliliyab. Bakit kailangan mong galingan? Tanong ng nilalang. Zero, bitawan mo ako kung ayaw mong putulan kita ng buntot. Galit niyang sagot. Malademonyong humalaklak ang nilalang at saka mas lalong hinigpitin nito ang pagkakapulupot ng buntot sa kanya. Dahil walang pagpipilian kaya mabilis na itinarak niya ang hawak na espada sa dibdib ng tinawag niyang Zero. Narinig niyang sigaw ng isang nilalang bago siya tuluyang nagising. Ang nag-aalala. Namukha ni Mori ang agad bumungad sa kanya. Pinabandinggat ka na naman, sabi ng dalaga. It's not a dream. Totoo siyang naganap sa aking nakaraan, mahinang sabi ni Hexer. Habang pinapanood si Mori sa pagsasalin nito ng tubig sa baso. Bumabalik na ba ang alaala mo noong nasa Feroye ka pa? Oo. Kwentuhan mo ako tungkol sa Feroye, excited na sabi ni Mori at umupo sa gilid ng kama. Taka na, mahal. Hindi pa ako sigurado sa lahat. Unti-unti pa lang siyang bumabalik. Blake.
Ang epekto sa akin ng gamot na ipinainom mo. Kinabukasan ay agad na binisita ni Hexer si Cedric. Tulog pa ang kaibigan niya. Ayon sa mga doktor ay matagumpay na naisagawa ang operasyon. Ngunit hindi siya makapaniwala nang malaman ang nangyari rito. Kinalkula niya ang oras na halos hindi mampat ng mga doktor ang pagdaloy ng dugo sa ilong nito, pareho iyon sa oras na muli niyang naalala ang mga kaganapan sa Feroy habang natutulog siya. Inintay ni Hexer na magising ang best friend niya. Timori ay labis din ang pag-aalala. Para sa pinsan niya. Pareho silang nanatili muna sa tabi ng natutulog na lalaki. Nang magising si Cedric ay parang walang nangyari. Agad siyang hinawakan ni Morisa. Kamay at paulit-ulit na tinanong kung ano ang nararamdaman niya. Praning kayo masyado. Ayos lang ako, sabi ni Cedric. Iyong nangyari sa iyo kagabi, konektado ba sa akin? Tanong agad ni Hexer. Ikaw lang ang makakasagot niyan, pare. Huwag na nga kayong mag-alala. Okay na okay ako. At malayo sa bituka ang tama ko. Kahit anong tanong ng dalawa kay Cedric ay hindi ito nagsalita ng kahit ano tungkol sa pinagdaanan nito. Tingin sa kaalaman ng dalawa ay gustong-gusto na ni Cedric sabihin ang totoo pero hindi maaari. May batas siyang malalabag at maaring magresulta ng mas matindi. Pangpanganib. Lumipas ang ilang araw. Napag-alaman ni Hexer na pinipigilan ng Sanoa ang mga transaksyon at operasyon nila. Galit na galit si Hexer ngunit hindi niya magawang sugurin si Jomar dahil hindi pa nila batid kung saan talaga ang eksaktong pinagtataguan nito. Dahil sa pagkamatay naman ng pinuno ng Dekayon kaya nawala ang mga mahihilig manggulo at magpa-work trip sa Sintuan Street. Pansamantalang tumahimik ang kalye at unti-unting nabuhay ang patay ng komersyo. Ang dating mayor ay masayang ibinalita sa telebisyon ang pagpayag ng gobyerno na makipagkasundo sa isang grupo upang maging maayos muli ang Libana. Hindi man nito binanggit kung anong grupo iyon ay alam ng mga taga-Libana na Hato Mafia Group ang kausap ng pamahalaan. I'm so proud of you, papuri ni Mori sa kasintahan. I want the best for the future generations. Kung sakali na magkakaanak tayo, ayaw kong mamuhay sila sa gulo ng Libana. Ngunit paano kung bumalik ka na ng Feroye? Tanong na sumingit sa utak ni Mori ngunit hindi niya binigkas. Buong pagmamahal na niyakap ni Hexer ang kasintahan. Nasasaktan siya at alam niyang ganoon din si Mori. Katulad ng napagkasundoan nila ay gusto niyang sulitin ang mga araw na kasama niya ito. Ang lahat ng mga problema na ginawa ni Jomar ay unti-unting naglabasan. May mga naganap na pagsabog sa Hato compound kaya isa-isang hinanap ng mga Hatos ang mga bomba na itinanim ng dating leader ng mga bodyguards ni Hexer. Maging ang bahay kung saan nakatira si Hexer ay may mga bomba rin na malapit ng sumabog. Ano kaya kung umalis ka na muna ng Hato compound habang inaayos natin ang mga problema rito, suhestyon ni Froilan. Hindi po, Ninong. Dito lang ako. Hindi ko iwanan ang grupo ng basta-basta lang. May mga nakuhang ebidensya na Sanoa pala ang dahilan ng pagkasunog dati ng mga bahay sa labas ng compound. Iniutos daw iyon ni Jomar para lalo kang pahirapan noong mga panahon na matindi ang nararamdaman mong panghihina. Hindi ko akalain na ang taong naging malapit sa akin ay ahas pala na tutuklo sa akin. Kaya nga, Hexer. Ang buong akala ko noon ay si Carl ang salarin sa pagkamatay ng marami nating mga miyembro subalit mali ako. Tinadya ni Jomar na gatungan pa ang inggit na nararamdaman ni Carl para tuluyan kayong magkasira ng uncle mo. Dahil sa mga nalaman ay iniutos ni Hexer na paigtingin pa ang paghahanap sa grupo ni Jomar. Pinagalaw niya rin ang kanyang ibang tauhan para mabawi ang pera na nakuha ng huli sa kanilang pinagtataguan. Hindi na rin pinatawan ng mga opisyales ng parusa ang taong ginipit ni Jomar dahil base sa naging pagsisiyasat nila ay biktima rin ito at ang pamilya nito na hanggang ngayon ay bihag pa rin ng Sanoa. Hindi nila matiyak kung buhay pa ba o patay na ang asawa at mga anak ng lalaki. Samantala, isang balita ang natanggap ni Hexer mula sa ospital kung saan nakakonfine si Donald. Lumabas daw ng ospital ang kaibigan ng ama ng binata para dalawin ang puntod ni Jordan.
Dahil nag-aalala sa kalagayan ni Donald kaya napasugod si Hexer sa ospital. Nang makabalik si Donald ay masaya siyang ngumiti kay Hexer. Buong kagalakan naman. Nakinumusta ni Hexer ang matanda. Masaya siya na hindi na ito katulad ng dati na. Butot balat. Masaya akong makita kayong masigla na. Bakit nyo naman naisip na lumabas na ng hospital? Tanong ni Hexer. Gusto ko kasing patawarin ang damuho kong anak para magkaroon ako ng kapayapaan. Sabi ni Donald. Hindi na mababaka sa mukha nito ang ilang taong paghihirap. Maayos na raw kayo sabi ng mga doktor. Ano ho ang plano nyo? Babalik ako ng Sanoa at iipunin ko ang mga tapat ko pang tauhan. Pabor po ba kayo sa kapayapaan na hinihingi ng gobyerno? Oo. Kung iyon ang makabubuti sa lahat. Matanda na ako kaya kapayapaan na lang ang gusto ko. Kumusta kayo ni Mori? Balita ko ay sa Hato compound na siya nananatili. Maayos naman po kami. Nang araw din na iyon ay lumabas ng ospital si Donald. Si Hexer pa ang naghatid sa kanya. Sa Vinso compound. Agad din niyang ipinaabot sa dating mayor ng Libana ang pagsang-ayon ni Donald sa kanilang adhikain na magkaroon na ng kapayapaan ng Libana. Negosyo ang ginawang sagot ng pamahalaan upang ang mga dating miyembro ng mafia ay magkaroon ng maayos at payapang buhay. Binigyan sila ng pabor na mapabilis ang kanilang mga transaksyon sa mga opisina ng gobyerno kaya mas nangganyo ang mga miyembro na bitawan pansamantala ang kanilang mga armas. Ang dating nakakatakot na Sintuan Street ay nagsimula ng maging malinis. Ang mga tao ay nagkaroon na ng mga lupa kahit kasya lang iyon na tayuan ng bahay. Ang bawat isa ay binibigyan na ng karapatan na makasama ang pamilya nila. Ngunit sa kabila ng lahat ay walang plano si Jomar na patahimikin ang lugar. Malapalos siya sa mga awtoridad. Winuwasak ng grupo niya ang mga bahay, pinapatay ang mga kabataan. Pinapasok ang mga tanggapan ng gobyerno at nilolooban ang mga negosyante. Kapag ako ay nagkaroon ng pagkakataon na makalaban si Jomar, dudurugin ko talaga. Siya, galit na sasabi ni Hexer habang umiinom ng mainit na kape. Sa harap niya ay ang mga seryosong mukha ni Mori at Cedric. May mas malaki ka pang problema, sabi ni Cedric. Napaangat ng tingin niya si Hexer. Tiningnan niya ang mga mukha ng kaharap na daig pa. Ang hindi binayaran ng utang. What's the problem? Mahal, may ginawa akong device para makatulong sa atin upang malaman natin ang mga unidentified creatures na hindi talaga makikita sa Earth. Binuo ko ito para makatulong sa iyo. Now, marami itong nasa agap, ani ni Mori. Baka masyado lang malakas ang energy ko kaya ganun, sabi ni Hexer. Hindi, mahal. Baka makatulong iyan para malaman ko kung nasaan ang kaaway kung gusto akong patayin, wika ni Hexer. I invented the machine to help you ngunit mukhang hindi iyon makakatulong talaga. Kahit ako ay nalilito sa mga nasa agap nito. Sabi ko nga sa kanya, huwag na munang gamitin ang ginawa niya para sa katahimikan. Niya rin, singit ni Cedric. Kung sigurado ka sa makinang ginawa mo, ako ang gagamit. Huwag mo nang isipin ang mga lumalabas doon. Ilang beses na umiling si Mori. Naiintindihan naman ni Hexer ang pagtanggi nito kaya hindi siya nagpumilit pa. Invention niya iyon kaya mahalaga iyon sa kanya. Nakiusap si Mori na kung maari ay maglaan sila ni Hexer ng kahit ilang araw para makalayo sa gulo ng Libana. Ikinagulat naman iyon ng binata. Marami pa akong dapat asikasuhin, mahal. Si Jomar, si Uncle Carl, ang mga sibilyan na. Ililipat na sa ipinatayong gusali sa labas ng Libana at ang kalaban na hindi ko pa nakikita, sabi ni Hexer. Kung mabibigyan mo lang naman ako ng time. Baka kasi matapos na ang ating kwento na. Hindi man lang natin na ipararamdam sa isa't isa ang pagmamahal natin, hirit ni Mori. Ang cheesy nyo naman. Pero makakabuti iyan sa inyo, payo ni Cedric. Baka mapahamak si Mori dahil sa akin, nalulungkot na sabi ni Hexer. Tasama ako, mabilis na tura ni Cedric. Huwag kayong mag-alala, kapag kaya nyo na. Pusa na akong lalayo sa inyo. Sino ka bang talaga, pare? Hindi ako ang dapat sumagot sa tanong mo, sagot ni Cedric. Dahil sa mga sinabi ni Cedric ay pumayag si Hexer sa kagustuhan ni Mori. Humingi muna.
Siya ng isang linggong bakasyon sa mga opisyal ng Heto. Masyadong malakas kasi ang pagiging. Pero iyan niya kaya naramdaman niyang may magaganap na hindi niya kayang pigilan pa. Sa isang parte ng libana ay naghahanda naman ang grupo ni Carl. Ang mga miyembro ng Dekayon na nawala ng pinuno ay sumanib sa grupo niya. Nisa ang gusto ng kanilang grupo, ang mapatay ang leader ng Heto na sa paningin nila ay nagpapalapad ng papel sa gobyerno. Buo sa isip ni Carl na bawiin na ang posisyon na para sa kanya ay ipinagkait sa kanya ng mga taong minsan ay nagsabi na mahal siya. Siguraduhin niyong mapapatay niyo ang leader ng Heto ngayong gabi. Susugurin na natin. Tila sa compound. Tayo dapat ang naroon at hindi sila. Tayo ang tunay na Hetos at hindi sila. Malakas na sigaw ni Carl. Malakas na sigaw ng mga nasa 500 na miyembro ng grupo ni Carl ang umalangaw-ngaw sa buong paligid. Handa silang pumatay dahil sa isang huwad na pinuno. Chapter 45. Isang malakas na pagsabog ang gumising kay Hexer. Ang buong akala niya ay nanaginip. Lamang siya ngunit pagsilip niya sa bintana ay nakita niya ang naglalagablab na katabing bahay. Daman niya na uminit agad ang kanyang katawan. Ngunit hindi katulad noon, malakas siya. At para siyang itinutulak ng hangin upang lumaban. Agad siyang nagdesisyon na puntahan si Mori sa silid nito. Sa pasilyo ay nakasalubong na lang ni Hexer ang kasintahan. Ang mga Hetos ay mabilis na nagtatakbuhan at kumukuha ng mga armas. Ang mga batang anak ng mga kasambahay niya ay nag-iiyakan. Ang mga ina ay pilit silang pinatatahan. Boss, sinugod tayo ng grupo ni Carl. May taksil na tauhan natin ang nagbukas ng gate para sa kanila, ulat ng isang Hetos. Magtalaga ka ng mga tao para protektahan ang bahay na ito, utos ni Hexer. Lalaban tayo. Para sa ating grupo at sa kapayapaan. Mahal, sasama ako sa iyo, sabi ni Mori. Dito ka na lang. Mas makakabuti para sa iyo at sa mga batang narito na kasama kanila. Malakas ka at alam kung kaya mo silang proteksyonan. Hindi tumutol si Mori. Isang mahigpit na yakap at mainit na halik sa labi ang iginawad niya. Takasintahan. Bahagya rin siyang nagpunas ng luha sa kanyang pisngi. I love you, Hexer, pahabol ni Mori. I love you too, bigkas ni Hexer bago siya tuluyang lumabas ng bahay. Ang mga bodyguards ni Hexer ay agad siyang pinalibutan. Subalit inutusan sila ng binata na lumayaw sa kanya at sa halip ay lumaban para sa Heto. Mag-isa si Hexer na umakyat sa rooftop ng gusaling madalas nilang pagpulungan. Mula kasi roon ay kita niya ang mga posibleng posisyon ng mga sniper ng grupo ni Carl. So, kung nakikita mo kami, sana idalangin mo sa bathala na makuha ko na ngayong gabi. Ang buo kong kapangyarihan, mahinang usual ni Hexer. Nagsimula na siyang magpakawala ng mga bala. Nakikita niya kahit madilim kung nasaan ang mga kalaban. Taliksi niya ay hindi man lang siya madaplisan ng bala ng mga sniper ng grupo ni Carl. Nang maubos na ang mga sniper ay matapang na bumaba si Hexer. Naririnig niya ang mga tigawan ng mga babae at iyakan ng mga bata. Ang malakas na pagsabog at mga putok ng baril ay dinadala siya sa alaala ng Feroye habang mag-isa siyang lumaban dahil nakatago ang buwan. Ang tunog ng balang parating ay ising bilis ng kidlat niyang naririnig kaya naiiwasan niya ang mga ito. Ang bawat kalaban na nakikita niya ay hindi man lang makapaputok dahil para siyang halimaw sa paningin nila. Hexer, magkubli ka. Tigaw ni Froilan. Ngunit walang naririnig ang binata. Patuloy lang siya sa pagsugod at hindi inindaang panganib. Batid niyang lumulukob sa kanya ang buong katauhan niyo. Katulad ng nakikita niya. Sa kanyang isip ay punong-puno siya ng enerhiya na hindi niya alam kung saan nagmumula. Magiting na mandirigma ng Feroye, huwag matakot. Kasama mo ako parati, bulong ng isang tinig na hindi alam ni Hexer kung nasaan. Sino ka? Tanong ni Yu. Nasa puso mo ako. Nasa isip mo rin. Ako ay bahagi mo, Feroian. Magpakita ka. Ngunit hindi na sumagot ang tinig na naririnig niya. Biglang kinapa ni Hexer ang tapat ng puso niya. Mori. Tawag ni Hexer sa kasintahan.
Subalit dama rin ng puso niya na hindi si Mori ang nagsalita. Magpatuloy ka lang, aming magiting na mandirigma. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, muling wika ng isang tinig. Lumulukob sa iyo ang iyong taglay na lakas, Fair Olan. Nakabantay ako sa iyong kapangyarihan. Gamitin mo ito ng tama. Dahil sa init ng bakbakan ay hindi na pinansin ni Hexer ang tinig. Kasama ng mga tauhan niya ay walang takot na lumaban si Hexer sa mga tauhan ni Carl. Nakasisiguro kasi siyang tuluyan nang bumalik ang lakas niyo sa panibago niyang katauhan. Sa likod mo, tigaw ng tinig. Mabilis na umikot si Hexer at ang nakaumang na baril ni Carl ang agad niyang nakita. Mabilis na naaga ni Hexer ang baril ng tiyuhin. Itinapon niya iyon at inabot si Carl. Hinawakan niya ang kapatid ng kanyang ama sa kamao at saka pinilipit iyon. Masyado kang ganid sa kapangyarihan, Uncle, galit na sabi ni Hexer. Dahil ako naman talaga ang tunay na tagapagmana. Hindi ang ama mo. Mahina ang ama mo, katulad mo. Kahit siya ang anak ay ipinangako sa akin ang posisyon pero sa huli, inagaw niya. Taong ayaw ni Carl habang ngumingiwi dahil mas dinidiinan ni Hexer ang hawak sa kamao. Nabali na rin ang pulsuhan niya. Alam mo ba kung bakit kahit mahina si Daddy ay sa kanya ipinamana ang pamumuno sa Hato? Walang akong pakialam sa dahilan na iyan. Sasabihin ko pa rin sa iyo, Uncle. May puso si Daddy, samantalang ikaw ay wala. Bukas na. Bukas ay haharap ka sa mga Hatos na pinagkakautangan mo ng buhay. Ang kasalanan mo ay huhusgahan ayon sa dami at bigat nito. Agad tinawag ni Hexer ang ilang tauhan at saka inutusan ng mga ito na ikulong si Carl. Nagpatuloy ang bakbakan hanggang sa magpakita ang araw sa silangan. Marami na ang naligas. Grupo ni Hexer ngunit buong tapang pa rin na lumalaban ang iba. Ang pinuno ng Hatos ay walang pagod sa pakikipaglaban. Naramdaman niya lang ang panghihina ng maubos na lahat ang Hatos na kumampi kay Carl at ang mga Dekayon na tumanib din sa mga ito. Mabigat ng dibdib ni Hexer habang tinitingnan ang mga nasawi. Isa sa mga ito si Guido na buong tapang na dinaganan ang bombang itinapon ng kasama ni Carl upang hindi masyado ang maging impact nito sa mga kakampi nila. Masakit sa kanya bilang pinuno na ang organisasyon. Na pinilit buuhin ng kanyang ama ay nawasak at sa huli ay sila na mismo ang naglaban-laban. Habang nililinis ang buong Hato compound ay nililates naman si Carl ng kanyang mga dating kasama. May mga nagsasabi na dapat na rin siyang patayin sa pamamagitan ng pagbaril o bitay. Dahil hindi nagkakasundo ang bawat isa kaya uminit ang diskusyon. Hanggang sa ang naging pinakahatol ay ikulong na lamang muna siya dahil sa kabila ng kanyang mga kasalanan ay marami rin siyang nagawang mabuti sa samahan. Tutol man si Hexer sa pasya ng hukuman nila ay minabuti niyang irespeto iyon. Samantala sa mundo ng Firioa ay nagkaroon din ng isang malaking pagtitipon. Napanood nila ang naganap sa mundo ng mga tao at nakita nila ang lakas na meron ng bayani nila na ngayon ay si Hexer na. Nakailang ikot na ang Feroye sa araw subalit ang Bathala ay ayaw pa rin makipag-usap kay. So dahil may isa pang nilalang sa mundo ng mga tao na nakikialam din sa kapalaran nina Hexer at Mori. Ang kaibigan niyo ay hindi marunong sumunod sa tagubilin sa kanya. Wika ni So. Hindi ba siya maaaring pakiusapan? Tanong ni Wee. Kailangan niyang magdahan-dahan ng kilos. Hindi siya makausap ngayon kaya may sarili siyang sinusunod na batas, sagot ni So. Habang nag-uusap ang dalawa ay ang mga Feroian naman ay gumagawa ng ritual kung saan sila ay lumalakad pabalik-balik habang nakayuko at hawak ang braso ng isa't isa. Paraan nila iyon para tawagin at pakiusapan ang Bathala na payagan na ang pag-iibigan ni Yuo, Hexer at Mori. Bathala, ang mga Feroian ay dinggin. Puso ay gamitin. Ibigay ang hiling. Ang aming bayani iyong hayaan na umibig din, mga katagang paulit-ulit na binibigkas ng mga Feroian. Habang isinasagawa ang ritual. Subalit tila bingi ang Bathala sa kanilang mga daing. Natapos na ang 10 ikot ng Feroye sa araw ngunit walang tugon silang narinig mula sa kanya. Dumating ang panahon na muling magtatago ang malaking buwan ng Feroye. Dumadagandong ang himpapawid ngunit walang ulan sa kanilang daigdig.
Batid nilang. Nagagalit ang Bathala dahil sa hindi nila ito tinitigilan. Ang mga bagong henerasyon ng Farolan ay lumabas na. Kahit hindi nila nakita pa si Yui. Alam na agad nila ang kwento nito. Nakalagay na sa kanilang utak ang mga nagawa ng kanilang bayani. Kasama na rin sila sa mga nakikiusap sa Bathala upang mapagbigyan si Yoo Hexer na umibig sa mundo ng mga tao. Ang buong system ng Feroe ay maayos na gumagana. Subalit hindi nila magawang makausap si Yo. Kahit anong gawin ni So ay hindi siya makakonekta sa kanilang bayani. Naiinip na siya, naghahanap na ng mga kasagutan at higit sa lahat nagpaplano kung ano ang tama niyang gawin. Kailangan nating makagawa ng sasakyan upang tayo ay makadalaw kay Yo sa mundo niya. Ngayon, wika ni So. Kamatayan ang katumbas ng gagawin mo So. Malayo ang mundo ng mga tao sa araw. Kaya kukulangin tayo ng enerhiya. Alam mong ang enerhiya galing sa araw ang bumubuhay sa atin, tutol ni Wee. Magagawa natin iyan ng paraan, positibong sabi ni So. Paano tayo makakatakas sa Furious? Alam natin kung gaano sila katapang. Kahit ikaw ay hindi nila iginagalang. Magagawa natin iyan ng paraan, turan ulit ni So. Kailangan na maibalik natin dito ang ating siyo. Hindi na nakipagtalo pa si Wee sa kanilang pinuno. Siya man ay gustong ibalik si Yo sa Feroe dahil lakas nila ang kanilang bayani. Nakikita rin nila ang mga pinagdadaanan nito sa mundo ng mga tao. Ang hirap nitong para pamunuan ng isang grupo ng mga taong punong-puno ng hindi pagkakaunawaan. Sa mundo ng mga tao ay abala naman ang mga haters sa pag-eensayo. Nahihiya sila sa kanilang pinuno. Nakita kasi nila kung paano nito isinugol ang buhay noong huling labanan. Ayusin natin. Hindi mahilig mag-utos at gawaang ang ipinakikita ng boss natin. Hindi tayo pwedeng nakatunganga at nakadepende lang sa kanya, utos ni Froilan. Ang nag-eensayo na si Hexer ay napansin ang ninong niyang Pyle pa rin dahil nasugatan. Ito noong sumugod ang mga tao ni Carl. Nakipagbuno kasi ito sa dating kakilala at nahiwa ng kutsilyo ng kalaban ng kanyang hita. Ninong, tamang ensayo lang. Baka bumigay ang mga katawan nila, paalala ng binata. Na baby sila masyado. Dapat masanay sila na maging matapang para hindi nagtatago. Kapag may bakbakan. Napahalakhak si Hexer. May mga tauhan kasi silang nagkubli noong huling laban nila at karamihan sa mga iyon ay mga bagong recruit. Bilang pinuno ay nagalit siya at nag-utos na sanayin pa sila. Handa ka na ba? Aalis na kayo bukas. Pagkuwan ay tanong ni Froilan. Ngumiti si Hexer. Bago pa man sumugod ang grupo ni na Carl ay handa na siya sa bakasyon. Kung saan ay makakasama niya si Mori ng matagal.